Oh, masayang araw, mga ka-PL. Parang binubudol na naman yata tayo ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Akala niya siguro, matutuwa tayo dito sa gusto niyang gawin. Sa mga kontratistang kawatan po, mga kababayan, meron na daw siyang sasampulan. Pero alam niyo ho ba kung gaano karami yung sasampulan niya? Di bagay ang nabanggit niya po, 15 na mga kawatan ng mga kontraktor di umano, mga kababayan. Pero dito sa balita, malalaman po ninyo kung ilan lang po ang kanyang sasampulan o kakasuhan. Taliwas po ito, mga kababayan, sa mga inaasahan ho natin. Tayo, ang gusto ho natin hanggat maaari, lahat ng mga nagnakaw sa kabanang bayan, lalong-lalo na itong mga kontratistang kongresista, naku, karami niyang mga yan. Lahat sila makakasuhan, makukulong. Pero dito, ang sarap niyang batukan. Pag nalaman niyo po, ito sabi sa balita, mga kababayan, PBBM, sasampulan masibang kontraktor. Di ba gaya sarap pakinggan, mga kababayan? Aba, salamat. Granted yung aming kahilingan na makasuhan yung mga kontraktor. Ghost Project King, ikalaboso. Aba, mas lalong masarap pakinggan, mga kababayan. Hindi lang sasampulan, talagang ikukulong pa. Yang tanong nga kung ilan lang. Ito. Nais ni Bongbong Marcos Jr. na ipakulong ang isang notorious contractor dahil sa bilyon-bilyong pisong nasayang na pondo sa mga ghost flood control project. Palakpakan! Di tuwan-tuwa yung mga loyalista nga. Yung mga makabangag, mga kababayan, tuwan-tuwa. Ang galing! Galing ng aming presidente. Mga oto-oto yung mga yan Yung pakainin mo lang ng belekoy na makunat. Okay na, masaya na. Ganyan po kababaw ng kaligayahan ng mga yan. Ayon sa bubbler ng bilyonaryo, nagalit umano si Bongbong Marcos sa kontraktor na nakabase sa katimugang bahagi ng Metro Manila matapos lumabas ang mga ebidensya na ito ang pinakamalaking kontraktor na tumubo sa mga ghost projects sa isinagawang investigasyon sa naturang iskandalo. Di galit na galit siya. Aba, ikaw pala. Ikaw pala yung tumiba-tiba. Grabe ka Talagang nagnakaw ka sa kabanang bayan. Hindi mo inayos ang iyong trabaho. Flood control project, ayan, nabagsak kasi kinurap mo. Ampaw ang mga materialis, walang bakal, manipis ang semento. Kakasuhan kita, ikakalaboso kita. Ayan, parang ganun lang ang senaryo, mga kababayan. Itutuloy ko yung pagbasa. Nilagyan ko lang po ng kaunting action para hindi naman po boring. Natuklasan umano ng Pangulo na naman, napatawag na naman ako ng Pangulo. Sige na lang, pagbigyan na lang natin. Natuklasan umano ng Pangulo na panahon pa ng Arroyo administration na dadawit sa mga maanumalyang proyekto ang kontraktor. Matagal na. So, dito sa balitang ito, pero hindi po ang tinutukoy ko ang itong binabasa ko, yung Abante kundi ito kasi yung sinabi ni Bongbong Marcos, mga kababayan natuklasan umano ng Pangulo. Okay, so nakatuklas si Bongbong Marcos. So ibinalita lang nitong Abante na yun din ang kanilang nasagap na balita, na panahon pa daw ng Arroyo administration. So parang lumalabas po dito, mga kababayan, sa mga natuklasan ni Bongbong Marcos na mayroong malaking pagkukulang
ang Arroyo administration at ang mga sumunod pang administrasyon katulad ni PRRD at ni Pinoy. So siya lang ang magaling, ganun. Ha? Kapag ka ito ho, naresolba niya o napakulong niya po ito ha, itong Ghost Project King kung maituturing, no? Siya bida. Siya lang ang magaling. Kasi napakaraming administrasyon noon mula nung kay Arroyo, meron pang Pinoy, meron pang dalawang termino si Arroyo Oh, tapos Pinoy, tapos Duterte. Tatlong presidente po ang dumaan. Dekada mahigit po, mga kababayan. Oh, kung daw nagkakamali, 2 dekada yata. Tapos ngayon lang, mayroong makakasuhan o makakalaboso, which is sa kanyang administrasyon. So, bida-bidahan na naman si Marcos. Tuloy ko. Nagbigay na umano ng marching order si Pangulong Marcos sa kanyang mga opisyales para may masampulan sa labis na shameless corruption ng kontraktor. Nagbigay na po siya ng ng marching order. So pagkilos, mga kababayan, so meron na silang gagawing mga hakbang para maaresto na itong itong kontraktor na nagkamal ng limpak-limpak na salapi kasi talagang desidido po itong si Bongbong Marcos na sampulan talaga at ikalaboso talaga kasi nga panahon pa ng Arroyo administration at sa kanyang panahon lang, sa kanyang administrasyon lang, makukulong. So, bida-bida. Bida-bida. Ang kontraktor ay may malaking mansyon at garahe kung saan makikita ang mga luxury car. Mayroon pong kumakalat ngayon sa Facebook, mga kababayan, na interview po ng mga journalist. Hindi kaya yun? Nagtatanong lang po ako hindi ko po muna papangalanan kasi wala naman po pinangalanan dito. Meron yung clue, yun lang yung merong mansion, napakalaki, at mayroong mga luxury car. Yun po yung kumakalat ngayon sa Facebook Hindi ko lang po alam kung yun ba o hindi. Okay. Kabilang sa mga nasusungkit nitong kontrata sa DPWH o Department of Public Works and Highway o DPWH ay mga flood control project, slope, rockfall, netting, at road reflector. Yung mga pintura pong ilaw sa gabi pag tinatamaan ng ilaw ng ating sasakyan o cat's eyes. Nasampahan na rin umano ng kasong graft ang contractor pero palagi itong nakakalusot dahil sa well-oiled, madulas, connection sa mga nakalipas na administrasyon. Talagang matindi ito maglagay siguro, mga kababayan. Nagdagdag pa umano ng negosyong illegal gambling ang kontraktor sa kanyang lalawigan na pinoprotektahan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Yan pa lang, yan pa lang, pwede nang kasuhan, mga kababayan Mas lalo umanong na mayagpag ang kontraktor nang mabigyan ng senior post nakupo sa Marcos administration ang matagal nitong kaalyado. Okay? Huwag na po natin masyadong pag-usapan yung iba. Bumalik po tayo sa pinakauna, mga kababayan. Suriin po natin kung ano po ang pinaka-problema. Okay, bagamat ang sarap pakinggan, kasi may makukulong, may makakalaboso at may masasampulan. Pero ang tanong ho natin kanina, payag ho ba kayo na hindi lahat makakasuhan? Kasi dito po sa binasa natin, kung napansin po ninyo, uulitin ko lang, nais ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipakulong ang isang
Isa lang, mga kababayan. Isa lang. Doon sa 15 na mga nabanggit niyang mga kontraktor. Di ba yung weak leader nga? Di ba? Malambot po ang young balls nitong mamang ito, mga kababayan. Paano naman po yung iba, Mr. President? Yung iba po, mga kongresista ho sila, kilala ho namin. At meron din po kumakalat sa social media ng mga video nila na patunay na sila ang mismong kontraktor maliban sa kanilang pagiging kongresista, etong mga proyektong ginawa nitong mga kongresistang kontratista, palpak din naman. At bilyon-bilyon po ang halaga, Mr. President. Paano ho sila? Hindi nyo po sasampulan. Hindi nyo po kakasuhan. Ha? Ha? Isa lang talaga? Yun lang yung merong malaking mansion at merong mga magagarang luxury car, Mr. President? Hindi ho yan ang gusto namin, sir Ang gusto sana namin, lahat ng mga binanggit ho ninyo, lahat ho sila, sampulan ho ninyo. Abay, napakaswerte naman nitong mga kongresista na kontratista na meron ng mga jet, hindi naman mga isa lang. Meron ng jet yung iba, meron nagsisipaglakihang negosyo, mansion, napakayaman, mga sports car, iba nga, naku, kadami pa na nagkamal din naman ng salapi mula sa mga kinontrata nilang ampaw, wala nga makita. Iba nga, meron diki daw, magpagawa daw ng diki, 1 billion mahigit ang tawag nito, ang halaga, pero ni anino ng diki, wala. Lumabas na po yan sa mga mainstream media, sir. Nakakahiya ho kayo kung hindi nyo po sila sasampulan o kakasuhan dahil ba congressman o itong isang sasampulan o ikukulong mo, hindi ito politiko. Talagang kontratista lang ito. So sa madaling salita, walang kapangyarihan kundi meron lang yaman. Kaya ba kinakayan-kayanan mo lang? Hindi sa pinagtatanggol ko itong kontratista na ito. Paano po yung mga kongresista na kontratista na nagnakaw din naman? Sige nga, Mr. President, dapat lahatin ho ninyo. Yan po ang gusto ng taong bayan. Kahit yung 15 na lang po na pinangalanan ninyo, kasuhan ho ninyo silang lahat. Kasi meron doon isa, o hindi ako nagkakamali, 2, 3, basta marami-rami rin, na mga kongresistang kontratista na ngayon, wala na di umano sa bansa at naglalayas na. Nagtatago na. Abay, wag lamang ho yon, Mr. President. Gamitin mo naman yung tapang mo. Dito sa, dito mo dapat ilabas yung tapang mo sa mga ganitong klaseng mga tao. Hindi yung mga taong inosente na pinupunalang kayo, pinakukulong o pinatatapon ninyo sa ibang bansa. Ito po ang salot sa lipunan. Hindi po yung mga kritiko ninyo na pinupunalang kayo, syempre, para matawagan kayo ng pansin at higit sa lahat, maiayos ninyo yung inyong pamumuno kasi ang magbibinipisyo niyan, walang iba, kundi ang taong bayan. Maliban sa iyong sarili, nasasaluduhan ka pagdating ng araw dahil naging mabuti ang inyong pamumuno dahil sa mga puna sa iyo. Tulad na lang nito, Mr. President. Isa lang yung binanggit ninyo Isa lang yung ikukulong. Isa lang yung sasampulan. Paano ho ito? Isa pa mga kababayan. Kinumpirma na ni DPWH Secretary Manuel Bunuan na si OIC Batangas 1st District Engineer Abelardo
kalalo ang nanuhol, nanuhor itong si Abelardo, Engineer Abelardo. Kalalo, OIC Batangas 1st District Engineer Abelardo Kalalo ang nanuhol ng 360 million kickback kay 1st District Representative Leandro Leviste upang pigilan ang investigasyon sa mga flood control projects sa distrito. Bribery po ito. Bakit niya po pipigilan kung meron namang talagang naitayo na mga flood control project at gumaganang maayos, hindi sira, hindi palpak? Di ba, mga kababayan, kung hindi siya nakukonsensya, kung hindi siya guilty, kung matino ang kanyang naging trabaho, ako pa mismo magpipresenta. Tara, silipin natin ako yung inhinyero nung flood control na yan. Ako. Pagmamayabang ko, syempre, makakaakit ka ng mas marami pang mga kliyente na pagkakatiwalaan ka kasi hindi ka korap na inhinyero. Di ba, mga kababayan? Pero anong ginawa nitong si Abelardo? Dito sa balita, ay nakikita niyo naman siguro. Pinigilan niya po at ay nais nitong magsuhol para matigil ang investigasyon. Di ba? Paano to, Mr. President? Hindi niyo po sasampulan yung engineer na yan. Yun lang yung mga yung mga kayan-kayanan nyo lang. Bakit ba itong engineer na ito, meron ba itong padrino na kaibigan ninyo? Kaya parang naisantabi ito siya. Ito, lumabas din po sa balita, Mr. President. Sana lahat po ng mga mayroong sangkot dito sa maanumalyang flood control project, sampulan po o kasuhan ho ninyo. Wala po kayo ititira, lalo na doon sa 15 binanggit ninyo. Nambubudol na naman kayo Akala ko ba reservuhin po ninyo yung problema dito sa flood control project? Sabi mo, parang malabo kang bumaba sa pagka-presidente o hindi mo iiwan yung position mo. Kasi gusto mong resolbahin ang problema sa flood control project. Eto na, eto na po. Kumbaga, yung palay na po, yung malapit sa manok. Tukain nyo na. Sampulan, ikulong nyo na. Hindi yung magdadahilan pa kayo Kailangan kong tapusin itong problema na ito kasi panahon pa pala ito ni Gloria Macapagal Arroyo. Ako ang tatapos, hindi mo na ako bababa. Uy! Ginoo ko. Ayaw na namin ikaw dyan. Parang awa mo na. Bigat na kami sa administrasyon mo po, sir. Sampulan niyo po lahat. Huwag yung isa lang. Isa lang kasi, sinabi niyo kanina, isa. 15 yung binanggit ninyo Ayos ba tayo, sir? Pagbibigyan nyo ba ang taong bayan na yung 15 kawatan, sasampulan o ikukulong ninyo? Makakaasa po ba ang taong bayan yan, sir? Pagbibigyan nyo ba kami? Na kami po yung bumoto sa inyo. Kami po ang nagluklok sa inyo dyan. Sa inyong posisyon. At higit sa lahat, yung sinesweldo nyo po, galing po sa taong bayan. Hindi po pera ng mga Marcos ang pera ng gobyerno. Hindi ho. Pera ho ng taong bayan yan. Kung walang taong bayan, walang gobyerno na sisibol o lalaki ang pondo. Nagbuhat po yan sa mga taxpayers' money. Sana, dinggin nyo ho ang kagustuhan ng taong bayan na lahat ng mga kawatan, ng mga kontraktor, kasuhan ho ninyo, ikulong, lalo na't pinangalanan nyo na, para matapos na ang problema na yan at higit sa lahat, sa 2028, mapayapa kang lalayas dyan sa Palasyo Malacanang
at maghunos dili ka na kumapit pa dyan sa posisyon mo at ayaw na ng tao sa'yo. Okay? Sana po, mapakulong nyo po, Mr. President, itong mga kawatan. Okay? Hanggang dito lang. Humihiling na naman po kami sa inyo. Humihiling lang po kami. Hindi po namin kayo binabastos, no? Pinupuna lang po namin itong mga nagiging desisyon mo na parang mali. Mali talaga. No, hindi parang mali talaga. Kasi isa lang kakasuhan nyo eh. 15 yung mga nabanggit yung kawatan eh. Tapos isa lang. Ay parang tanga lang tayo niyan, sir. O, hanggang dito lang po mga kababayan. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Tigit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.